Habang iniisip ko pa kung anong gagawin ko sa mga itlog na na-harvest ko, sigurado na ako sa susunod nating putahe gamit ang karne ng itik. So the first thing that I'll do sa ating asadong itik ay i-infuse ko muna yung ating mantika ng ating ginger tsaka ng ating leeks. So yan. Hindi pa ganun kainit yung mantika natin kasi gusto kong magkaroon ako ng enough time para magayat ko rin yung ating itik bago ko ilagay yung iba pa nating ingredients. Habang nag-infuse tayo ng ating mantika, gagayatin naman natin yung ating itik. Diyos ko Lord. Mukhang solid na solid to. And ayan. Ito pa yung isang paborito natin. Itlogan. Tapos, yan yung isi-serve natin mamaya. And sa may mga alagang hayop sa bahay, pag meron kayong manok na ganyan, usually binibigay niyo yan sa mga bata ninyong anak or kung sino man yung may sakit. But basically, to someone special. So akin yan mamaya. Dahil mukhang kukulangin, maghiwa tayo ng isa pang itik. So yan, medyo nag-sear na or nagkulay na ng kaunti yung ating laman or mga karne. Tatanggalin ko lang siya sa mantika kasi bubuuin na natin yung asado profile ng ating dish. Kanina, niluto natin ang karne ng itik sa mantika na may luya at leeks. At para maging ganap na asado, kailangan natin gumawa ng asado sauce. So for our asado profile, para magkaroon din ng parang reddish shade yung ating pinaka-sauce, yung ating asukal, iluluto natin. Bali, ang hinahanap lang natin dito is hanggang matunaw siya. Tapos yung parang pang-bananak yun na texture, para siyang caramel bago natin ibabalik yung ating karne. Just be patient with it. Ilalagay na natin yung ating pineapple juice. Luto na actually yung ating asadong itik pero bago natin siya i-serve, prepare ko lang yung ating pang-garnish. Lambot, di ba?
Yeah, boy.